Yan. So magandang umaga po sa atin lahat. Usually, every New Year, sabi, Pastor, taon-taon na lang, may New Year. Yes, totoo, pero sana salubungin po natin ang bagong taon ng puno ng pag-asa at puno po ng pananampalataya at puno ng pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Sabi nga nila, actually, sa iba, magandang at nagiging practice na po natin kasi regularly, traditionally, kapag New Year, ay marami po ang wala pa. Or ibig sabihin, marami po ang hindi po nakaka-attend ng panambahan dahil meron pa tayong tinatawag na, anong tawag doon, na mga, kumbaga sa sasakyan, may jet lag pa tayo ng aeroplano or ng abroad o ng bakasyon. So, iba po sa atin ay ganoon pa rin po ba yung nararamdaman? Dahil nandito po kayo siguro, hindi ganoon ang naramdaman natin. Pero sa iba, na hirap pang bumangon o parang hirap pang harapin yung bagong taon na kasama ang Panginoon, probably, hindi naman lagi, baka lang naman, baka yun ang reason kung bakit wala sila ngayong linggo or nasa bakasyonan pa sila. Anyway, so, ang maganda po yung ating pong New Year, dahil ang New Year po, o sabihin natin, maganda po yung Pasko, dahil pagkatapos po ng Pasko ay New Year or pagsalubong po ng bagong taon. Tama po ba? Mahirap naman po kasi kung ang Pasko po, di ba, yung Merry Christmas and a Happy New Year. Yun ang kasunod po nun. Paano kung mga bati natin, di ba? Merry Christmas and Holy Week. Di ba? Parang no? Buti na lang yung New Year ang pagpasok. Pagkatapos ng Pasko, bagong taon. Paano kung pagkatapos ng Pasko, ang kasunod na event natin or is Biyernes Santo? Bagay po ba yun? No? Pasko tapos ilang linggo lang, Biyernes Santo na. Di ba ang ganda after ng pinagdiriwang natin yung kapanganakan ng ating Panginoon, though hindi naman exact yung date na yon, pero maganda after po ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon, ay pinagdiriwang naman natin ay yung pagpasok ng bagong taon. Tama? Kaysa naman yung after ng Pasko, we are celebrating Araw ng Patay or Undas naman. Di ba? Parang inaalala naman natin yung mga namatay. Di ba? Kaya maganda, Merry Christmas and a Happy New Year. Okay? So marami po ang masaya sa pagpasok po ng bagong taon. Pero, according po sa studies, marami rin po ang nagiging malungkot sa mga ganitong sitwasyon or pagkakataon. Usually, iba malungkot kapag Christmas. Bakit malungkot? Lalo na yung mga nag-abroad. Masaya ang Pasko, masayang ipagdiwang yan, pero iba kapag sila yung malayo sa pamilya. Actually, Christmas season or yung mga New Year, that is the most saddest moment of their lives. Di ba? Yung mga nanonood po sa atin, di ba? Minsan ayun po yung malungkot eh. Masaya yung event, pero para sa kanila, malungkot. May kausap po ba ako? Nagigets po ba? Happy New Year. Bakit Happy New Year? Kasi iba sa atin, masaya, kasi maraming opportunities yung dumating po sa atin. Maaaring iba sa atin, itong New Year, marami tayong natanggap na blessings. O yung iba sa atin, mayroong mga promotions, nagkaroon ng mga increase, ng malalaking bonus, mga 14-month pay, 15-month pay, o 13-month pay. O yung iba sa atin, kung kailan itong taon na to, yung bago magtumalon ang 2026, nagkaroon ng mga negosyo. Di ba? Masaya po yun. Di ba? Iba nagkaroon naman ng mga gadget na kung saan ay mahirap makabili ng ganong gadget, parang yung gadget ni Michael. Hindi na ito dinag-share, no? Diba? Masaya po yun na magkaroon tayo ng mga bagay na minsan na inaasam natin, sana magkaroon din ako nun. Diba? O yung iba, maganda ang New Year niya kasi itong time na to, ito yung panahon na nagkaroon kayo ng love life. Diba? Love life na kayo, nagkaroon kayo ng partner. Masaya po ang salubong ng New Year na yon. Parang ang dami nating ipinagpasalamat sa Panginoon itong pagpasok ng bagong taon. Panginoon, maraming salamat. Pero sa iba na nakaranas ng 2025, ang 2025 nila ay kung saan maraming struggles, parang ang hirap sabihin or
parang hindi ganun kadaling sabihin yung salitang Happy New Year. May kausap po ba ako? Especially if you experience frustration sa buhay mo na kung saan itong 2025 mo hindi naging ganung kadali, naging maganda. Kung saan itong 2025 you experience more loss, nagkaroon ka ng loss or loss of loved one, nagkaroon ng death, nagkaroon ng frustrations, mga breakup, 'di ba? Kung kailang nagkaroon ng breakup o hanggang sa umabot ka ng breakdown, 'di ba? Gumulo na yung sarili mo, yung pag-iisip mo, yung mental health mo. Parang you feel defeated and you feel you are a failure. Tama? Hindi madali. Pero tayo, masaya tayo. Baka iba sa atin, pinipilit pa rin maging masaya. May kausap po ba ako? Ba? Pagpasok ng bagong taon, ito lang, 2026 is the year of the Lord. Diba? Year of the Lord ito. It is sa mga year of the horse. Diba? May mga naririnig natin, pero hindi naman natin paniniwalaan yung mga zodiac sign na yan o yung mga, anong tawag ba dyan sa mga year of, ano yan? Ano po? Zodiac sign ba yan? Ba? Hindi eh. Chinese New Year kung tawagin na may ibig sabihin sila. Diba? Year of the horse daw. Tignan nyo yung katabi nyo. Diba? Talaga bang year of the horse? Parang hindi naman eh. Diba? Pero ito pong 2026, you know what? Pagpasok po ng taon, sa iba, maaaring sa atin, naganda tayo, marami tayong inaasam-asam, marami tayong resolution sa buhay po natin. Or maybe we have more declarations na sinasabi ni Lord sa iyo, 2026 is a year of God's favor, year of promotion, year of advancement, diba? Year of breakthrough. Diba? We can declare. It's good. Maganda po yun that we declare, especially if we declare it by faith. Pero sabi ko nga kanina, yung iba po sa atin, pagpasok ng taon, binaha agad. Diba? Nung January 30, 31 pa nga lang yata ng gabi. 31 ba yun? Ay, January 1, pagpasok ng bagong taon, nakita ko ang Valenzuela. Grabe, ang taas ng baha. Diba? Bagong pagpasok pa lang. Grabe, binana. Diba yung mga kapitbahay ko sa Kaingin, nakaramdam ba? Nakaramdam tayo. Pero sabi ko, Lord, New Year ngayon, alam po, hanggang dyan lang yan. So, hindi naman umabot sa taas namin kasi yung sasakyan ko, hindi ko na nilabas. By the grace of God, hindi naman nagtuloy-tuloy dahil hindi naman talaga maulan. So, ibig sabihin, every experiences na nararanasan po natin, sana hanapin po natin yung lesson. There are lessons that we could be learned sa mga nararanasan natin. Either that experience is good or bad. Importante, we have a learning experience. Ibig sabihin lang, tumataas na yung water level sa may kawayan. So anytime, any moment, konting ulan pa lang, may pagbaha na. Tanggapin na po natin yan. Kung medyo mabagal po ang gobyerno natin, eh ganun talaga. Kaya tayo, kailangan natin kumilos-kilos din. May kausap po ba ako? Pagpasok ng taon, binaha agad. Yung iba nga, pagpasok ng taon, kagabi lang. Marami akong nakikita mga puyat. Taga Malabon, di ba? Ang laki ng sunog. No? Mga nagsend na talagang, ba't gising pa kayo? Ang dami yung nakikita ko sa GC po namin. Ando doon sila, tinitignan nila yung sunog. Grabe. So, ibig sabihin, sa iba, maaaring sa atin ay maganda, pero sa iba po ay hindi po ganon kaganda. Diba? Or maybe pumasok lang ang taon, pero para sa kanya ay hindi bagong taon. Nagbago lang yung taon, pero walang pagbabago sa taon. Maybe ganon ang naging pananaw na natin. Kaya minsan parang hirap harapin yung 2026. Tama? Ano kaya pa? Or minsan we are uncertain. Ano kaya ang buhay ko o ang buhay ng pamilya ko, ang trabaho ko, ang simbahan namin? What next for 2026? Natatanong niyo ba yan? Tama? Anong meron sa 2026? Usually, di ba tayo, kapag New Year, most of us are excited because of, sabi natin kanina, yung mga New Year's resolution. Excited tayo dyan, mga declaration.
Kaya lang, most of our resolutions, sa totoo lang, pag New Year's resolutions, maganda lang sa simula. Tama? Number one, di ba? Pag tinanong mo sa survey, ano ang number one sa New Year's resolution? Yan, ha? Alam natin, di ba? Diet. Magbabawas na ako ng kain, di ba? Hindi na, bababawas na tayo ng pagkain. Balik, halin, ano ba yan? Ikaw Kapampangan ka, no? Balik, alindog. Pero after a week or after a month, balik hotdog naman, di ba? Hindi na halindog, hotdog na talagang hindi kaya. Kailangan bumili, kailangan kumain, 7-Eleven. Tama? Balik halindog pero after a week lang or after a few days or a few months, balik na tayo. Pangalawa, sabi nila, magbabawas na tayo ng Shopee para makaipon. Tama? Ayun yung mga natin eh. Makaipon tayo, makagaroon ng babawas tayo sa mga gastusin. Tama? Ayun yung natin, di ba? Bawas Shopee muna, bawas Lazada or anumang binibili po natin. But you know what? What we need this year is not to live the new year as the last year. Sana hindi ganun, no? Yung itong taon na parating sa atin, itong taon na pagpasok ngayon, hindi sana ay kagaya lang ng nakaraan taon. Or year after year, we live the same lives na kung anong meron tayo. But to have a really happy new year, what we need to live is to have a happy renew year. Sabihin nyo nga, renew. Diba? Ayan po yung ating tema ngayon. Dapat ang bagong taon po natin, hindi lang tayong nagbago ng taon, kundi dapat merong renewal na nangyayari. Sabihin nyo nga again, renew. Yan. So sabi po ng dictionary, 3 po yan nilagay ko dyan. Una, is renew means to make something new again. Diba? Pag nag-renew tayo, ibig sabihin, yung dating luma ay naging bagong muli. To make something new again. Diba? Si Michael, ngayong taon na to, hindi na siya yung dating Michael. Siya na yung bagong Michael. Lahat naman nagbabago eh. Ang tao nagbabago. Ang nagbabago either for bad or for good. So dapat doon tayo sa good side ng changes. Diba? Renew means to change something that is old and replace it with something new. Maaring ikaw pa rin yung luma, pero papalitan mo siya ng bago na. Diba? Parang yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Diba? The old has gone and the new has come. Diba? Kung tayo po ay na kay Kristo, ikaw pa rin yung dati mong pangalan. Ikaw pa rin yan. Pero dahil the principle of regeneration or being born again, na bago na yung dating ikaw. At kada bagong taon, ayun yung maganda sa bagong taon eh. Meron tayong bagong pag-asa para magsimula tayong muli ng bago. May kausap po ba ako? Maraming naganap last year. Maraming maganda, merong hindi maganda. Pero still, we are hoping for something new. Kailangan natin ma-renew. Amen? To renew means to revive, to have a revival, to restore. Maaring tayo, sugatan tayo, marami kang sakit, kailangan mo ma-restore. Or maybe some of us kailangan i-regenerate. Diba? Or kailangan lang i-recondition. Baka out of focus tayo, baka kailangan natin refocus. We need to renew. Renew our perspective, renew our purpose, renew our vision. Ito po ang team po natin for this January series. For this new year, mahalaga na tayo ay mag-renew. Tama po ba? Di ba parang sa LTO lang yan? Di ba? Dati nga, ang lisensya, ang registration or renewal is yearly. Tama po ba? Ngayon kasi meron ng 10 years, 5 years, 3 years. Pero dati, taon-taon yan, nire-renew yan, pati ORCR mong sasakyan mo. Hanggang ngayon, ORCR, yearly pa rin eh. Depende, no? Depende sa kung magkano binayaran mo. License, ORCR, magiging yung ating po mga asawa. Hindi natin pinapalitan, pero sa haba ng panahon, nagkakaroon tayo ng renewal of vows. Para ipaalala sa atin yung ating pong pangako sa isa't isa
bilang mag-asawa. Diba? Baka nakalimutan mo na. Kaya minsan yung relationship natin sa asawa natin, nagbabago na, nagkalimutan na. Maybe what we need is a renewal of our vows. Para pag-alapin, to strengthen, and to refresh, para maging sariwa at bago pa rin ang pagsasama natin. Amen. So this morning, this new year, ang gusto kong topic natin for our series, Renew, is this. Happy Renew Year. Yan. Konyo ba? Happy Renew Year. Sabi mo sa tabi mo, Happy Renew Year. Yan. Kung magbabagong taon man tayo, we need renewal. Diba? Dapat ma-renew natin, hindi lang nagpalit ng taon, kundi nagkaroon ng changes or metamorphosis. Diba? Sabi nga ng Romans 12 verse 2. Sabi ng verse, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. By the renewing of your mind. Pag na-renew kasi ang ating pag-iisip, anong sabi dyan? Then, you will be able to test, you will be able to approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Minsan hindi natin malaman yung plano ng Diyos. Hindi natin maintindihan, hindi natin ma-discern, hindi natin ma-test. Why? Because our minds are not renewed. Luma, corrupt, bulok. Maybe this year, kaya mahalaga ang New Year. Ang ganda-ganda ng principle ng New Year. New Year is a principle of hope. Kasi babaguhin nito yung perspective natin. Ang problema ngayon, paano natin naharapin ang bagong taon kung tayo ay nasa lumang mindset pa rin. Nasa 2025 pa rin tayo, yung kaisipan mo 2025 kapatid, 2026 na. Sana ang maging mindset natin, we are preparing our hearts, our mind for 2026 para makaahon ka, makausad ka, mag-success ka for 2026, kailangan mo ng renewal of your mind. May kausap ba ako? Why? Kasi kung puro negative yan, sabi nga dyan, negative mind will never produce a positive life. Yan po ang totoo. A negative mind will never produce a positive life. Kasi kung anong mindset mo, isasapamuhay mo lang yan. Kung puro negative ang papasok sa kaisipan mo, hahakbangan mo yan kasi ang nasa isip mo eh. Diba? Para pagkain, ang isip mo, kanin. Diba? Only rice, extra rice. Kung yan ang mindset mo, kapatid, hindi mababago ang katawan mo. Kasi yun ang mindset mo. What we need now is to have a renewal of mind. Yung negative mindset, palitan natin ng positive mindset. Yung worldly mindset, palitan natin ng godly mindset. The Word of God. Hindi tayo babase na sa takbo ng mundo, bakit sila ganito, naganda? Bakit sila ganito, kailangan magpaputok? Nakita niyo po yung mga nasabugan? Karamihan po na napuputukan, mga kabataan. Why? Mindset. Kung alam mo ng bawal, bawal. Ano lang naman nakita ko ba yung sinusudso sa puwet? Diba? Yung baby rocket? Grabe, anong mindset meron ka? Ba't ganon? Baka nakainom ka na ng iba, kaya may ganon kang mindset. A negative mind will never produce a positive life. Is that an amen? Dalhin po natin yan. Kung hindi natin babaguhin yung mindset natin, we will never live the new year like new. Diba? Same old year or same old life lang ang mangyayari. Kung negative ang mindset, negative din ang lalabas sa bibig. Kung walang bagong word si Lord sa'yo, malamang nakababad kasi tayo sa world. Makarhyme tayo, hindi ko na nilagay dyan. No? Kung walang bagong word si Lord, malamang nakababad ka kasi sa world. Hindi mo marinig ang tinig ng Diyos kasi nakababad ka sa mundo. Tama na yung nakaraang taon, nagpahinga ka sa bahay, naupo ka, nag-movie marathon ka. New Year lang yon. Nag-take ka ng rest, pero hindi laging ganon. May kausap po ba ako? Kasi hindi mo na marinig ang word ni God, kung nakababad tayo sa mundo or sa word. Amen.
Yung iba nangangamba kung ano magiging buhay nila this year, na dapat imbis na mangamba, tayo ay mamag-asa. Mas punuin natin yung hope, yung buhay natin ng itong taon na to ng pag-asa. Uncertain, yes. Pero dapat kaysa mabuhay tayo with uncertainty, punuin mo ang buhay ng pag-asa. Amen. Sa Diyos may pag-asa. Yun lang yun. Kapag walang Diyos, maraming worriness, maraming alalahanin, talagang dadagsain tayo ng uncertainties, ng worriness, ng anxieties po natin. Amen po ba? Magiging blessed ang New Year natin kapag nagkaroon lang tayo ng renewed mind. Amen po ba? Renewed mind is full of hope and a heart of faith. Amen? Pag renewed ang mind mo, puno ka ng pag-asa at magkakaroon ka ng pusong nananampalataya. Diba? That God is preparing us for good things. Sana ganun ang expectations natin. Bagamat merong hindi maganda nangyari sa pagpasok ng taon, but still, God is good. Amen. Hindi God is bad. Hala na, sinumpa na tayo. Hindi na maganda mga balita na narinig natin. Maski sa buhay natin, may sakit ako, may ganito ako. It is bad. Pero God is not bad at you. Mindset ba? May kausap po ba ako? Sabi ko nga, this year we could declare that this year is a year of God's favor. That this year God will make it happen to you. Gagawin ng Lord. Hindi, wag ka mag-isip, naku, paano na? Be positive, have faith, and have hope. Amen. Dalawang bagay lang gusto kong iwan po sa atin na points for this year. How to have a happy renew year. Kukunin po natin sa Philippians chapter 3, verse 13. Matagal na po natin nababasa, narinig ang topic na to. Very mabenta siya kapag New Year. Lagi po yan binabanggit ng maraming pastor, maybe ng lahat ng pastor sa kanilang mga New Year sermon. But again, gusto kong ulitin kasi napakaganda at napakahalaga ng turo ng Panginoon at turo ni Pablo rito. Brothers, I do not consider that I have made it my own. Hindi ko pinapalagay na nagawa ko na ang lahat or nakuha ko na ang lahat. Pero sabi ni Paul, but one thing I do. Sabi niyo nga, one thing. Tama ba yung kinakanta ko? One thing. Sino ba kumanta no? One thing. Ano yun? One Direction. Yan pala. Luma na kasi, nakalimutan na eh. Diba? One thing I do. Diba? Ang sabi ni Paul, marami na ako na-accomplish, pero isa lang ang mahalaga. Ilan? Isa. Ano raw yun? Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Pastor, parang mali yata si Paul dito, no? Sabi niya one thing. Pero yung one thing na to, bakit dalawa yung sinasabi niya? Diba? One thing, pero sabi niya, forgetting what is behind and straining forward or to look forward to what is ahead. You know what? Yung one thing po dito, hindi, tama naman si Paul. Actually, this is one thing. Because ang turo ni Paul po dito, this is a two side of the same coin. Hindi mo pwedeng gawin yung isa kapag hindi mo gagawin itong dalawa. Tama, hindi ka uusad, hindi ka makakapag-move forward unless you do the forgetting. Tama? Every year dapat meron tayong one thing sa buhay po natin. Yung one thing na to, ayan, gawin po natin yan. Next slide mo nga, kuya. Diba ano sabi dyan? Forgetting and forward. So, dalawang bagay ang gusto kong iwan po sa atin. Ilan? Dalawa. Forget and forward. Dalawang F lang po yan, no? So, tandaan natin para magkaroon tayo ng maganda at renewed na taon. This 2026, you need to forget and you need to move forward. Amen? Kaya nga, ang meaning ng bagong taon, bagamat marami sa atin ang sumablay, bagamat marami sa atin ang nagkamali,
ang pagpasok ng bagong taon ay nangangalugan para sa atin para tayo ay magsimulang muli. Ang ganda ng bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. That's right, that's true. Bagong taon, laging bagong buhay yan. Pero ang tanong, paano tayo magsisimulang muli? Dalawang bagay. Number one, forget the past. Sabihin nyo nga, forget the past. Yan po ang turo ng bagong taon at ang turo ng Diyos sa atin. Ano mang sitwasyon natin, kung gusto po nating mag-move forward this 2026, kailangan meron tayong limutin. Meron tayong limutin or kalimutan na gusto natin umusad na tayo, pero ayaw naman natin bitiwan or bitawan yung nakaraan. May kausap. Gusto ni Lord, mag-move forward tayo, pero ikaw, ayaw mong bitiwan, ayaw mong kalimutan yung nakaraan. Forget the past. Tama ba? Alam niyo po yung laro yung monkey bar. Sabihin niyo nga monkey bar. Yan. Huwag niyo tignan yung katabi niyo ha. Bar yan, hindi po yung ano. Monkey bar. Yung monkey bar, ayan po, yung nilalaro po natin nung tayo po yung mga bata pa sa playground. Diba? Ibig sabihin, ang monkey bar, ang goal po niyan, makausad ka, makamove forward ka from here to there. Kailangan mo maglambitin. At hindi ka uusad kapag hindi mo bibitiwan ang isa. Tama po ba? Kailangan bitiwan mo yung isa. Huwag mong titigan, di ba? Naalala ko tuloy sa may, anong lugar ba yon yung mga artista, or di ba, kailangan maglalambitin sa may parang bangin na may ilog. Tapos paglambitin, tutulak ng guide. Pagtulak, sabi, bitaw. Anong ginawa? Bumabalik lang kasi hindi makabitaw. Tama? Hindi mo ma-experience yung pagtalon sa ilog kung hindi ka bibitaw sa yung lupid or lambaras na yan. Ganon din dito. Hindi tayo uusad sa buhay. Hindi tayo uusad sa pananampalataya. Hindi tayo uusad sa ating mga relationships kung hindi tayo marunong bumitaw. Katulad po ng mga Israelita. Ang Israelita ay pinalaya na ng God sa katauhan ni Moses, let my people go. You know what? Nakalaya na sila, nasa labas na sila ng Egypt, pero still, ang mindset nila, nagdudwell pa rin sa Egypt. Uy, ang sarap na ko. Sayang yung ibang pagkain natin sa Egypt, pero alipin sila. Ha? Biro mo, for how many years alipin sila? 400 years. Ngayon, nakalaya na sila, pero ang mindset nila, nandoon, namumuhay pa rin sila sa nakaraan or from the past. Hindi nila malimutan. Malaya na sila, but they dwell on the past. Hindi po tayo mag-move forward kung hindi tayo mag-let go. Sabihin nyo nga, let it go. Diba? Let it go. Diba? Hindi mo may-enjoy yung part 2 kung nandoon ka pa rin sa part 1. Diba? Hindi mo alam na may part 2 na pala ang Frozen. Napanood nyo na. Diba, mga pambata? May Frozen 2 na pala. Nakita ko lang sa Netflix. Tama? Luma na ba yun? Ano ba yan? Ako pala. Nanood kasi misis ko eh. Nakita ko lang sa Netflix. Pero bagamat ibig sabihin, luma na pala ako. Pero what I'm saying is, kung tayo ay nandoon pa rin sa past, hindi natin ma-appreciate yung bago. May kausap. Kailangan natin mag-let go. Hindi tayo aabante kung patuloy tayong nakakapit lagi sa nakaraan. Knowing Paul, kasi si Paul po ang nagsabi niyan. Di ba si Pablo, you know what? Bago po siya naging great apostles ni Kristo, si Pablo po ay maraming nakaraan. Marami siyang mga darkest moments sa buhay niya. Marami siyang mga mistakes. Ano po si Pablo? Bago siya naging Kristiyano, siya po ay murderer, mamamatay tao. Sa Stephen, isa po siya sa nagpapatay po dyan. Di ba? Persecutor ng mga mananampalataya. Di ba? Hinahunting niya po yan. That is the dark side of Paul.
Pero kung hindi bibitiwan ni Pablo yung kanyang ganong experience, yung kanyang nakaraan, you know what? Gagamitin ng demonyo ang nakaraan mo para hindi ka makaabante sa future. May kausap. Kung di mo kakalimutan ng nakaraan, gagamitin ng dyablo ang iyong nakaraan. Sino po rito? Sino po rito ang may pangit na nakaraan? Mababait niyo, ha? Wala, ako lang. Meron ba kayong mga you have your secrets, maaaring hindi pa namin nadidiscover. Gusto niyo ba madiscover? Di ba? Pero all of us, pwede natin aminin, we have our dark moment in our lives or mga tinatago nating secrets. Pero alam naman natin kay God, walang secrets. Tama po ba? Lahat po tayo ay mayroong pangit na nakaraan or may mga bulok sa ating po mga baul. Pero ganun pa man, katulad ni Pablo, he forgot his past. Para mag-move on, para makapag-move forward for 2026, the first message is to forget the past. Mag-focus tayo to what lies ahead. Doon sa inaharap, huwag tayong bumalik-balik, mag-abang-abang lagi. Uy, ano nangyari sa last time natin? Last year pa yun eh. Matagal na yun. Iba nga matagal na panahon na yun. Hindi ka makapag-move on if you always, di ba, stay or live in your past. At minsan doon sa pangit na nangyari sa'yo o sa atin, doon nag-create ng bitterness, ng hatred at ng unforgiveness ang demonyo. Gagamitin mo yung past mo, di ba? Mag-create siya dyan ng anuman sa isip mo, ng bitterness, ng hatred, para hindi ka rin makapagpatawad. Maging yung sarili mo na lang, di mo pa mapatawad. Di ba? You live on the past. Di ba dapat kung past na yun eh. Ano ngayon kung nagawa ko? Wala naman perfecto. Hindi ito license sa gumawa tayo ng mali. Sinasabi ko lang past is past para tayo mamuhay na umusad na. Graduate na tayo. Tama? Humakbang na tayo. 2026 na. Harapin natin ang buhay ng bagong hinaharap kasama ang Lord. Amen po ba? Pag sinabi ng Bible, forget the past, hindi po ibig sabihin nun ay makakalimutan na talaga natin yung nakaraan. Tama? Pag sinabi ng Bible, forget the past, hindi po buburahin yan. Uy, burahin na raw natin. Sa totoo lang, hindi mo mabubura. Why? Kasi nangyari na yan eh. Kahit kailan yun nangyari sa buhay mo, sa mga mahal mo sa buhay, hindi po mabubura yon. Sa totoo lang. Ang tinuturo ng Bible, pag sinabing forget the past, mag-move on ka na, kuya. Diba? Part na ng history yan. Ang ibig sabihin lang yan, umalis ka na dyan. Nangyari yan, hindi mabubura yan, pero ang gusto ni Lord, humakbang ka na ng bago. At ang demonyo, gusto niya mag-dwell tayo doon sa past natin. Kasi ayaw niyang makita mo yung magandang plano ng Diyos doon sa future. Ikausap. Abante anak, abante kapatid, mga nanay, mga tatay, don't dwell in your past. Mahilig tayong magkwento, nung panahon namin, di ba? Wala ka sa lolo ko. Iba na ngayon, iba na po ang panahon ngayon. Don't dwell on the past. Lalo kung yung past na yun walang significance, walang kinalaman sa plano ng Diyos, walang kinalaman sa purpose ng Diyos sa buhay po natin. Basta nag-enjoy lang tayo. Kami, nanonood kami. Astro Boy pa yung favorite namin. Mga papay pa. Di ba? Nire-revive pa natin. Mga Encantadia. Nakasampung Encantadia na yata. Wala, di ba? Puro na lang Encantadia palabas natin. Kaya nga, yung iba, Tanggol, pang 5 taon na yata ni Tanggol ito eh. Di ba? Joke lang po, hindi ko alam kung ilang taon na ba. Pero nanonood pa rin tayo. Tama? Because we dwell on the past. Mag-move on naman tayo ng bago. May kausap ako. Ayaw makita ng Diyos, ayaw makita ng dyablo na makita natin, na makita mo, kasi gusto niya mag-dwell ka sa past mo. May kausap. Forget the past, it doesn't mean to erase. Ang ibig sabihin lang nun, huwag mong hayaan i-dominate ka ng nakaraan mo.
May kausap. Huwag mo hayaan i-dominate ka nung mga past failure mo. Huwag mo hayaan yung mga negative report, mga negative news, mamuhay ka dyan kasi yun ang narinig mong balita about you. May kausap. Isaiah 43 verse 18 to 19. Kunin natin to. Forget the former things. Sabi ng Lord, forget the former things. Again, do not dwell on the past. Huwag ka nang mag-stay dyan sa past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Eto na. Do you not perceive it? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pa ba nakikita? Sabi ni Lord, I am doing a new thing. I am making a way in the wilderness. Maaring nasa wilderness ka ngayon, maaring nasa desert ka, you are in the wasteland, pero God can make streams in the wasteland. Kayang gumawa ng daan ng Lord sa imposible. Sabi ng doktor, may sakit ka, but God is good. And God is making a way. I am doing a new thing. Walang magandang testimony kung hindi ka susubukin sa problema. Walang magandang kwento. Kaya nga minsan, inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa mga tests. Inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa mga trials. Kasi balang araw, meron kang magandang kwento. At yun ang pangawakan mo. I am doing a new thing. I am making a way in the wilderness. Amen po ba? Na etong 2026, God is making a new thing for you. That God is making a great favor for you. Amen po ba? Ang hina naman, parang... You know what? Kung nananatili tayo sa nakalipas, hindi mapapasayo ang magandang bukas. Yan, pakita mo nga, kuya. Kung nananatili tayo, kung nananatili ka sa nakalipas, hindi mapapasayo ang magandang bukas. Sabi mo sa katabi mo, move on, move in then. Diba? Pas na yan eh. May ginagawa na si Lord, kapatid, hindi mo pa nakikita. Why? Kasi nandoon ka pa rin sa nakaraan. Tama? Mag-move forward ka na. Iwanan mo yung nakaraan para makita mo yung future mo. Kasi mas maganda ang bukas kaysa sa nakalipas. Mas maganda ang bukas kaysa sa moving ahead. Future. Amen po ba? Yung disyerto mo nung nakaraan, diba? Yung this year to mo na nakaraan, this year, 2026 naman, ang kasagutan. Tama? Huwag nyo na ilagay dyan. Diba? Disyerto, pero ito, this year, 2026, yung kasagutan natin. I-claim na natin yan. Forgetting the past also means forgetting the past mistakes and the past sins. Ang ibig sabihin lang yan, di ba? Forgetting the past also means we must learn to forgive. Amen? Tama po ba? Forgetting the past is meaning we must learn to forgive. Dapat matuto tayo magpatawad. Tama? Kasi kung hindi mo kakalimutan yung sakit ng nakaraan, ang bigat po niya, dala-dala mo pa yung bigat na yan eh. Hayaan mo na siya. Kalimutan mo na siya. Nangyari na't nangyari, past is past. I am moving forward. Amen. Move ahead. Pangalawa, kung may nahulog dyan, hayaan mo na siya. May kukuha rin yan. Move ahead. Pangalawang bagay, move forward. Yan. Sabi nyo nga, move forward. O, tapos na tayo sa number 1 ha. Dito na tayo. Forget the past and we must move forward. Ang principle po ng moving forward, sabihin nyo nga, intentional. So, moving forward is always intentional. Hindi tayo mag-move forward kasi natulak lang tayo. Ang moving forward po natin, probably natulak ka, pero hindi ka lagi itutulak. Diba? Moving forward is always intentional. Ibig sabihin, kailangan nating lakaran. Moving forwards, kailangan nating
Minsan kailangan nating ilaban. Sabi mo nga, ilaban. Diba? That's moving forward. Hindi tayo mag-aabang lang. Moving forward is always intentional. Tama? Ang problema po, eto. Yung iba, sabi nga, usapang laban, nilalaban naman eh. Ang problema, yung iba nilaban yung karir, pero hindi niya nilaban yung purpose niya. Nag-usap ako, inilaban yung karir, pero yung purpose niya sa Panginoon, hindi niya inilaban. Amen? Yung karir nilalaban, diba? Sa work, ayaw natin malilate kasi nilalaban natin eh. Sa work, ginagalingan natin, pero yung work sa Lord, hindi natin maipaglaban. Tama? Diba? Ayaw natin malate sa work, pero most of the times, kay Lord, lagi tayong late. Bakit? Kasi hindi natin nilalaban at ipinaglalaban. Yung iba sa atin, yung labahin, nilalabhan. Or nilalaban. Yung linggo, hindi maipaglaban. Diba? Laban na lang. May naglalaba pa ba rito mga online? Hindi naman siguro. Diba? Ipaglaban po natin. Kasi moving forward is intentional. Hindi tayo lalago kung wala tayong intensyon. Kung hindi natin ilalaban, hindi tayo mabubuhay sa abang. Kailangan natin mag-step up. Kailangan natin manindigan. Kailangan natin gawin. We make things happen. This year, we will make things happen. Gagawin natin yung dapat natin gawin. Diba? Kung kailangan ilaban po natin. Kasi kung di mo ilalaban yan, nandiyan ka lang. Mananatili ka dyan. This year, ilaban naman natin si Lord. Is that an amen? Itong taon 2026, ilaban naman natin si Lord. Yung karir mo, inilaban mo. Yung health mo, inilaban mo. Sana si Lord ipaglaban din natin. Diba? Amen? Yung simbahan natin, yung church natin, ilaban natin. Amen? Hindi natin kinakalaban. Ipaglaban po natin ang iglesia, ang Sogsim Church. Huwag natin kalabanin. Pag si boss nagsabi ng deadline, ang bilis-bilis natin, uy, deadline na. Pero pag si Lord nagsabi ng deadline, mabait si Lord. Bibigyan tayo ng pag-asa pa. Sabi ni aray ko. Diba? Sabi ni Michael, aray ko. Tama ba? Hanggang doon na lang tayo eh. Aray ko. Diba? Pag medyo na-prostrate tayo, aray ko. Pero sana kay Lord, huwag natin idahilan yan. Kasi yung aray ko, hindi si Lord makakaramdam niyan. Tayo makakaramdam niyan kung di natin ipaglalaban si Lord. Aray mo. Ba? Move forward. Philippians 3:13 to 14. Kinat ko na yung una, no? Kasi sabi dyan, yung kanina, forget the past. And now, 13 to 14, and straining forward to what lies ahead. Ama, asa kayong word na press on. Next slide mo nga, kuya. Pag sinabi pong straining forward, pag sinabi pong straining, ito po yung principle that you are stretching yourself. Straining, ibig sabihin, merong friction, merong stretching na nangyayari para maabot mo yung something. Tama, kaya sabi ko, kailangan mo ilaban, kailangan mong i-stretch. Sa finish line, hindi ka mananalo kung hindi mo ihakbang. Minsan kung kailangan iunam yung ulo mo, tatalon ka, di ba, sa karera, tumatalon yan eh. May paglaban, may puwersa kang gagawin, may stretching kang gagawin. At minsan yung stretch masakit. Kasama po yan. Ibig sabihin, habang nagmo-moving forward tayo, sa totoo lang, na-stretch tayo. Nababatak tayo, nasasaktan tayo. Diba? Ibig sabihin, habang umuusad ka, dadaan pa rin tayo sa mga uncomfortable seasons of our lives, sa mga uncomfortable positions, mga uncomfortable situations. Tanggapin mo na meron nun. Tama? Sa pamilya, meron yan mga uncomfortable. Sa opisina, meron yan mga stressful, mga kasama mo sa trabaho. Maging sa simbahan, meron po yan mga uncomfortable. Pero kung ikaw, hindi mo matatanggap yung stretching or yung straining, aayaw ka.
May kausap ba ako? 2026, sasabihin ko sa inyo, hindi po laging Pasko. Meron niyang stretching na mangyayari. May pagsubok pa rin yan. Kaya nga yung dugtong na sinabi niya dyan, yung sabi niya, next slide, yung dugtong, I press on. I press on toward the goal. Pag sinabing press on, ang meaning po ng press on, to pursue. Sa Tagalog po niya, next slide, tayo ay nagpapatuloy. May kausap ba ako? May stretching, merong pursuing. Ibig sabihin, kailangan po nating magpatuloy or tayo ay nagpapatuloy. Tama? Kung nadapa tayo, ayaw na ba tayo? Nadapa ka na? Tatayo kang muli. Press on. Tatakbo ka uli. Bumagsak ang negosyo mo, nalugi ka. Ayawan na ba? Mag-aral ka uli. Pag-aralan mo yung negosyo mo, laban uli. May kausap. Ibig sabihin, habang nag-move forward tayo, may darating na pagsubok, may darating na problema, mga unexpected situations na magpapayugyog at magpapahinto sa atin. Pero in moving forward the goal, sa kabila na nangyari, we are pursuing. May kausap. Nagpapatuloy, press on. Diba? Sa basketball, ganun pa rin eh. Press tayo, ipe-press mo, diba? Pagod ka na, kakatakbo, pero para manalo ka, talagang hihigpitan mo ang depensa mo. Diba? Iba yung talagang pressing on. Ibig sabihin ng pressing on, you will do whatever it takes. Ano man ang maging kapalit, masaktan man ako, mahirapan lang ako, gagawin ko ang lahat. Ma-achieve ko yung objective ko, yung goal ko, that is pressing on. May kausap. Naintindihan po ba? Moving forward means kahit nasaktan ka, humahakbang ka pa rin. Kahit nadapa ka, babangon ka pa rin. Ba? Sana lagpasan natin yung mga manginginom. Ba? Susuka pero di susuko. Tayo sana ganun din. Madapa man tayo pero hindi susuko. Pwede tayong bumagsak pero tatayo tayong muli. May kausap. Natumba tayo, tatayo tayong muli. Natalo tayo pero babawi tayo sa susunod. Diba? Aris, kamusta ang game natin? Puro panalo ba last year? May championship ka ba? Marami rin talo. Diba? Pero ngayon, I think, alam ko, marami isang panalo ngayon. Why? Kasi yung perspective natin, yung mindset natin, natalo ko ngayon, pero next year, babawi ako. Diba, Dave? Laban lang. Hindi susuko. You press on to your faith, gagawin mo pa rin yung tama. Amen. Tuloy-tuloy, gagawin yung tama. Mga kapatid, huwag na po nating sabihin, Pastor, pagod na po kasi ako. Pag tayo po ba napagod, sabi, Pastor, pagod na po kasi ako eh. Tapos hihinto ka. Ba, tapos ayawan na. Ang tanong, yung ba ang solusyon? Pastor, pagod na po ako sa ministry. So dahil napagod ka, ang sagot mo sa pagod ay pag-ayaw. Pastor, hindi mo kasi alam, may problema ako. Pastor, baka hindi mo, alam ba? Kaya ka nawala. Pastor, baka hindi mo alam, may problema kasi ako, kaya ako wala. You know what? The moment na nawala ka, alam ko na may problema ka. Kaya ka nga nawala eh. Is that, amen? Nawala tayo kasi sa totoo lang, may problema tayo. Hindi pwedeng nawala ka, okay ka lang. Nawala tayo kasi in the first place, may problema tayo. Pero, kailanman hindi sagot ang paghinto kasi merong problema. Sino may problema rito? Lahat tayo. Again, hindi sagot ang paghinto at pag-ayaw kasi may problema. Hindi mawawala ang problema. Ba? Kung ang sagot pala sa problema ay paghinto, dapat pala lahat tayo maghintuan na lahat. Yung pala ang sagot eh. Ang sagot sa problema, paghinto. May problema ako, Pastor, hinto muna ako. Yung pala ang sagot sa problema, paghinto. Tama ba? Mali. Kasi kung yung sagot, walang matitira dito sa simbahan. May problema kasi ako eh, so lahat tayo o hihinto. Ang talagang sagot ay ang Panginoon.
Amen? Kasi sa Panginoon, walang backsliding. Sa Panginoon, walang hintuan. Pwede tayong mag-rest, pwede magpahinga, pero hindi pag-ayaw. Amen? Sino gusto magpahinga? Gusto natin ng pahinga. We want rest, pero kailanman hindi sagot ang pag-ayaw. Finish ka na kapag umayaw ka. May kausap po ba ako? Hindi tayo pwede dumepende sa feelings. Dumepende tayo sa Diyos. Kasi ang feelings, nagbabago yan eh. Okay ka ngayon, pero mamaya lang nagka-problema ka, mababago ang feelings mo. Again, hindi tayo dapat dumepende sa nararamdaman. Dumepende tayo sa sinasabi ng Diyos. May kausap po ba ako? Samahan na po ako ng ating pong maganda at sexing keyboardist. Yan. Totoo ba? How can we renew our new year? Dalawa lang. Forget the past, move forward. May natutunan? Simple lang po ang mensahe po ng Panginoon. Dalawa lang, maiksi lang. To have a renewed new year, is we need to forget the past, kalimutan yung mga nakaraan. Kalimutan mo yung hurts, kalimutan mo yung failures, even your victories, kalimutan mo na yan. Pero ipagpasalamat mo. Ipagpasalamat mo rin yung hurts, ipagpasalamat mo rin yung victories, pero hindi ka mananatili dyan. Kasi ang Lord merong bagong hinanda sa atin sa hinaharap. Mas maganda pa rin ang bukas kaysa noong nakaraan. Amen po ba? Pag naginawa mo na yon, pangalawang bagay, we need to move forward. Moving forward is intentional. Kailangan natin ilaban ang ministry, ilaban natin yung excellence, ilaban natin gawin yung tama, ilaban natin para kay Lord. Diba? Magpuri tayo, ibalik natin yung totoong pagsamba. Amen. Tayo lahat ay aawit. May kausap po ba ako? Hindi po tayo dumadagdag ang taon, hindi tayo paurong. May kausap? Pagkada dagdag ng taon, ang Sogsim Church, ang Sogsim family, maging ikaw, dapat paabante ka, paangat ka. Ikaw ang ulo, hindi ka buntot. Ang mindset mo, hindi ka kawawa. Kada taon, nag-i-improve ka. Amen. Maaaring dumadaan ka sa pagsubok, pero hindi yan ang tuldok mo. May bukas ka pa. Amen. Hindi yung hanggang bukas ka na lang. Diba? May bukas pa tayo. Hindi tayo paurong, kundi paabante. At gusto kong idagdag dyan, hindi ko nilagay sa point ko. We live in an uncertain life. Totoo naman, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang kabuuan ng 2026. Pero alam natin, meron tayong Diyos na hawak ang 2026 po natin. Doon pa lang tapos na eh. Hindi, ang hirap kasing arukin na hindi naman kasi tayo Diyos na dapat advance tayo, alam natin ang lahat. Pero si Lord advance, alam niya na yung future. Kailangan lang natin pagtiwalaan at hakbangan yung sinasabi ng Lord sa buhay po natin. Amen? Hakbang po tayo ngayon. Tayo po tayong lahat. We will pray. Ibalik po natin sa Panginoon. Ang 2026, we will declare 2026 is the year of God's favor. That this year, God will make it happen to us. Gagawin ng Diyos yung pinangako niya sa atin. Yung sinasabi ni Lord sa puso mo, anak, gagawin ko sa iyo yan. Kapatid, wag mong hintuan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Wag mong hintuan ang pangarap mo para sa Diyos. Katulad ni Joseph, pinakitaan siya ng vision pero hindi niya nakikita. Lord, parang ang labo. Pero ginawa niya pa rin ang tama. Naging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Naging masunurin sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Tayo rin, anumang sitwasyon, anumang pangit na sitwasyon, anumang pangit na balita, ahakbangan natin yung sinasabi ng Panginoon. Because we believe
Sa Panginoon, meron tayong pag-asa. Sa Panginoon, meron tayong kwento. Hindi tayo ang kwento lang. Meron tayong ikukwento sa mga susunod po sa atin. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang papuri for this year. Mas mataas sa papuri. Mas mataas na pasasalamat. Mas mataas na pananampalataya. 2026 is the year of the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Thank you, Lord, for this year. Lord, sa iyo, God, ang glory, God, sa aming pong buhay. Lord, inaalay po namin ang lahat ng aming pagdududa, ang lahat ng aming pong kalungkutan, ang aming frustration. God, forgive us. And this year, God, Lord, punuin mo, God, ng pag-asa ang aming puso. Punuin mo, Lord, ng pananampalataya ang bawat isa, Panginoon, that this year, Lord, ay araw mo, ang araw ng kaligtasan, ang araw, Panginoon, ng katagumpayan sa dakilang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.